Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. At eto nga mga karibin natin, finish ka na Matibag, Lacson, Binanatan. Ako yan po mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Pasok. Bang talent manager umamin sa inyo o sa mga ahente ninyo na talaga namang may mga customer siya na mga taga-gobyerno? Wala pong direkta doon sa kanyang affidavit, pero sa ngayon po, yung ang cyber warrant namin, makikita namin doon sa telepono. Pero sinabi naman po niya, meron po siyang sinasabi, pero sabi niya, PR lang, yung parang date lang. Ganun. Sabi nga niya, ngayon lang ako may involved dito sa ganito, sa ganyan na sistema. Pero there's a strong indication po, Kate, I know what you're saying, but there's a strong indications na meron pong mga involved po na malalaking tao. Escort service. Ganun na nga po, Sir Ted. Sige, iiwan ko po muna yung topic na yan habang ito po ay nagpapatuloy ang investigasyon. Alam niyo na po ito, Director, ito pong umano 4 doon sa mga nagpapakilalang bodyguard raw ni Zaldico ang nagbago na po ng statement? Yes, nabalitaan ko na po, and even before lumabas yan, there are already feelers coming in na gusto pong makipag-usap sa amin. Ng una, Ayan mga kababayan, gustong makipag-usap kay Matibag yung 4 na nag-recant. Ang tanong, bakit kaya mga karibin natin? Tapos 4, and they say na later on, dadami pa po. Pero we are validating. Pero tapos lumabas na nga po sa news, nilabas na nila na gano'n. At ako naman po, consistent to what we have investigated nung pumunta po sila rito, Kated, kung naalala nyo, pinatawag po namin sila. That is consistent to our findings and recommendation po. Kaya hindi na rin po ako nagulat na mangyayari po yan. Findings and recommendation po na ano, sir? Para lang humas maliwanag. Hindi po namin binigyan ng malinaw na credibility yung kanilang statement doon because unang-una yung hesitations, tapos pangalawa, hindi naman po nila pinirmahan, yung kalahati pumirma. At kung maalala nyo po, Kated, sinabi ko na nga, November pa lang, kasama na nila hanggang bago lumabas noong February. And ang aming pong findings doon is it looks like na kinu-coach nga po nito ni Attorney Balico dito mga 18 Marines po na ito. Okay, so kung hindi nyo po tinanggap, no, hindi nyo binigyan po ng bigat itong mga binabanggit niyong salaysay nitong nagpapakilalang mga bodyguard raw o delivery boys ni Zaldico, bakit yung iba dito ay tinangkilik na ombudsman? Well, I cannot speak for ombudsman, Kated. Ano po, no, they're an independent body. Baka meron po silang nasisipat base sa kanila. Magkaiba po sila no? Yung NBI, ayaw tanggapin yung salaysay ng mga Marines. Pero yung ombudsman tinanggap naman. So sino po sa dalawa mga kababayan ang nagsasabi ng katotohanan dito? Si Matibag ba o yung ombudsman mga karibin natin na si Boying Rimulya, di ba? Nilang lente na maaari po nilang magamit. Sa amin naman po kasi ang amin pong Ayon mga kababayan maaari nilang magamit. So ginagamit lang talaga. Mga karibin natin, maaari daw magamit. Okay? ng kabuuan po nung joint affidavit po yung pinagsamang sinumpaan sa Laysay. Because ang challenge nga po namin noon, Kated, is hindi pwede sama-sama, ano po. So yung ang understanding ko po rin kay... Kaya nga joint affidavit kasi sama-sama mga kababayan, di ba? Joint di ba? Talaga naman ito. Kay Ombudsman, meron yatang 8 na nag-issue talaga po doon ng Salaysay. Yung sa amin po rito, 4 or 5 lang po yata yung pumirma doon sa Salaysay nila. Opo. Gaano po kalalim ang inyong kaalaman dito ngayon sa 4 na umano'y bumaligtad na nag-recant at may bago ng kwento? From the information po na binigay sa akin, meron lang pong isa na identified yung pangalan, but yun lang po, I will keep it on hold until lumabas po na pusa po or manggaling na rin po sa kanila. No po. Opo, sige. As we speak now, meron po mga pending cases na, di ba? Si Attorney Baligod,
And I think pati yata si former Congressman Defensor at ito hong mga nag-execute ng affidavit, yung mga humarap doon sa hearing po, no, yung mock hearing umano ng Blue Ribbon Committee, etc., na pending po na cyber libel, di po ba? Tama po, iba't ibang korte po yan. I understand. There's Quezon City. Tapos recently po, may pinalyatang 3 cases sa Las Piñas. So, iba't ibang lugar po. Napakarami po na pumasok na perjury cases po. At ang NBI po ay isa sa mga nag-imbestiga actually, right? Dito po sa mga inihain, halimbawa ni former Secretary Senator Leila de Lima. De Lima. Tama po. Yung kumpare kay Father Plaby, yung kay Secretary de Lima. Tapos pinorward lang naman po namin sa DOJ po yung amin pong naging findings sa investigation. And ang finally po, ang nagpasa rin yan, ang nagdesisyon din po whether to file it based on the standards ng DOJ is ang Department of Justice din. Okay. Anong effect nito ngayon? Ito pong sinasabi na recantation ng 4 doon sa nag-execute daw ng isang affidavit lamang. Dito ho ngayon sa mga pending cases ng cyber libel at perjury. Well, not as an NBA director, Kated, as a lawyer, as a practicing lawyer, kahit na, halimbawa, binago nila, nag-recant, but yung pong paggawa mo ng perjury was already been committed. Okay. So, it will have an effect. Probably, pwedeng kung umakyat sa korte, it can be a mitigating circumstance para bumaba po yung parusa. At depende rin po rin sa mga nag-aakusa at sa prosecutors kung pwedeng pagbasihan para ma-expound sila as Pero sinasabi po mga kabayan ni Atty. Baligod, no, na walang walang effect. Hindi yan paniniwalaan, kung bakit walang bigat yan pagdating sa korte kasi paiba-iba po sila ng statement mga kabayan, di ba? Bakit nung una ganitong sinabi nila tapos ngayon binabawi nila? So meaning they are not credible mga kabayan. Kaya ewan ko lang, kayo naniniwala ba kayo dito? Kay Matibag na paniniwalaan pa itong ng korte? Dependent, po. Pero for me, hindi ko pa po napakinggan buo yung statement nung 4 at kung ano po yung laman ng affidavit nila. Sa akin, there should be a categorical denial at sabihin talaga na kaya namin ginawa to, nakalagay dapat doon, inutusan kami ni ganitong tao, itong ganyan. Then, probably So ayan, maalam na po natin yung content niyan mga kabayan. Malamang sa malamang yung sinasabi ni Matibag, yun po ang napapaloob sa kanilang affidavit mga karabin natin na inutusan ako ni ganito. So makikita po natin yan mga kabayan, no? humingi po ng totally nakapatawaran doon sa mga taong pinanggit doon and mag-hope sila na patawarin po sila. Opo, Attorney Director, meron ba kayong informasyon kung sino naman ang nasa likod nitong pagbaligtad itong 4? Sino po? Well, as of now, wala pa po kaming information doon sa ganyan. Pero ang aking pong, ang aking pong logical or intelligent guess sa Kated, so to speak, is from the point of investigation, baka napapagod na po itong mga to Sa dami ng kaso na nilabas, baka tapos may mga pangako na hindi nangyari, hindi natupad. At unang-una, yung isang handler nila nakakulong, si Congressman Mike Defensor. At tapos naririnig naman natin sa mga interview ni Atty. Baligod na wala silang mabigay. So, at based on the statement of themselves also na may mga pinangako sa kanila na hindi natupad. Opo. Inyo na ho bang nasilip man lamang o pahapyaw na nabasa yung laman ng kanilang affidavit, tong 4 na ito? Ngayon pong araw na to, Kated, babasahin ko. Pero wala po kaming advance na information na nabigay po sa, except there are feelers that there are members nga po nung 18 na mga sundalo na ito na gusto nang magsalita at umalis na doon sa fold na yan. Ano po? Opo. Ito ba iimbestigahan nyo? Itong, kung sakasakali man po, no? Well, as you said, hindi pa ho nyo nababasa yung affidavit. Pero kapag ba ito ay inyo na pong nabasa at napatunayan na authentic ka itong affidavit na ito, kayo ba mag-iimbestiga dito? Tama po, Kated, gagawin po namin yun because we will look into the person who is responsible for all these troubles. Ano po? Unang-una titingnan kung totoo ba, alin ba yung totoong statement dito at kung ano yung totoo, sino ba yung taong responsable sa lahat ng pangyayari na ito. Excited si para po Matibag, mapapanagot po natin at magkaroon din ng kalinawan sa atin po mga mamamayan. Okay, kasi sir, kung babasahin po natin, nagkaroon kami ng kopya nito, no? Ito ho ngayon po'y kumakalat na nga at may mga ilang pong
nagbibigay po ng kopya. Bagamat sabi nga po ninyo, subject for validation po ito. Ito po yung notaryado din. Nandito ho yung pangalan po ng isang abogado ng notaryo. Pero sa kanila pong kwento, maliban doon sa kanila pong pagsasabi, ito po yung aligasyon nito pong sinasabing apat. Isa yung identified kasi hindi nabura yung pangalan sa mga dokumento. Ang aligasyon nila dito, number one, sila umano ay kinuha bilang bahagi po ng blackmail scheme, no? Sa mga taong pangangalanan. At may mga kwento po sila na pinangakuan daw po sila ng mga kanilang umano'y handler ng pera na katumpas nito doon sa kanila pong ginagawang serbisyo, kumbaga, para ho sumali doon sa Maleta Boys. Na tinatawag. Pero ang kapansin-pansin po dito, Direktor, yung tatlo dito ang meron pong sinasabi, bagamat hindi po pinapangalanan, pero may aligasyon sila dito na sila po ay pinilit umano sa Office of the Ombudsman. Again ito po lamang ang kwento po dito. Baka po mamaya later in the day magbigay na po ng press con dito yung Ombudsman. May aligasyon sila dito na meron daw pong umano'y abogado, nagpakilala na abogado doon sa Ombudsman nung maghahain na ng affidavit para ho kila Martin Romualdez et al. Ito po sinasabi nila dito, no? Ang sinasabi nila, So mga kabayan, no, yung mic ko kanina, no. So sabi ko po kanina mga kabayan, no. Kasi yung 14, di ba? Yung kampo po ni Atty. Baligod, mga kabayan, meron po silang ebidensya, no, na magpapatunay na talagang mayroong nanunuhol sa kanila, no, ng 20 to 25 million bawat isa, mga kabayan. So sabi ko rin po kanina, ano namang ebidensya ang maipapakita nitong bumaliktad na apat, no? Na talagang si Atty. Baligod. Meron po ba silang conversation na talagang si Atty. Baligod po yung nanunuhol sa kanila? Kasi sila Atty. Baligod, yung mga 14 brave natin na mga Marines, no? Meron pong conversation di umano na nagsusuhol nga yung kabila, di ba? Ng 20 to 25 million bawat isa, mga kababayan. Imbawa po ng kanila pong statement dito, no? Nang pumunta ako sa opisina ng Ombudsman, agad akong kinausap ng mag-isa ng kanilang abogado, etc. etc. At ipinakita sa akin na sinumpaang salaysay na nakahanda na maliban sa aking lagda. Sinabihan ako na makabubuti sa akin at sa aking pamilya kung ako ay makikisama na lamang at pipirmahan ang dokumento. Opo, ito ho yun, etc. etc. Pero sabi niya, natakot daw siya. Dahil nga daw po sa sinabihan siya na yung mga tao na handler ninyo nakakulong na ngayon, baka makulong ka rin. Ganun po ang mga kwento, halos pare-pareho nung tatlo. So may aligasyon sila dito, umano na during the time na sila nagtungo doon sa Office of the Ombudsman, hindi pinangalanan po kung sinong tao, yung baka nagpapanggap rin po taga-Ombudsman, pero allegedly po, ang sinasabi dito, baka nagpapanggap na Ombudsman, gano'n? Parang yung complaint laban kay Romualdez ang pinapipirmahan sa kanila ng pilit. At dahil daw po sa natatakot na sila kasi nga bahagi sila ng scheme muna na mag-blackmail daw po at magsinungaling at ginamit daw ho sila sa propaganda sa politika, lalo pa silang natakot dahil nga dito sa kasong isasampa na baka daw po eventually kapag hindi sila nakipagtulungan na naman dito, makulong din sila. Yeah. Well, that should be the subject of an independent investigation, no? Pero base po doon sa binasa ninyo, saka doon po sa mga ng salaysay nila, lalo tayo nagkakaroon ng basihan para dapat tanungin pong buti dahil very conflicting na lumalayo po yung mga ebidensya. Marami na pong binabanggit masyado. So, base doon sa statement na yan,
with the permission, of course, and in coordination with the Department of Justice and the Ombudsman, the NBI will be willing to look into these allegations in these statements po. Opo. Kasi po, yung nga, again ito po'y aligasyon lamang na hindi nga pinangalanan. Tama Opo, yung sinasabing umano'y abogado sa ombudsman, baka nagpapanggap ng taga-ombudsman yon, pero ang kanilang claim dito, ito po'y daw nangyari doon sa kanilang pagtungo ng partikular na petsa dito sa tanggapan ng ombudsman. Yung pong may pangalan na nasa affidavit dito, sabi niya dito, lubos ang takot ko nung ako'y hinarap ng abogado ng ombudsman dahil alam kong may kapangyarihan silang gawin itong mga pananakot at pagpapakulong sa akin. Lalong-lalo na po na alam nila ang mga ID ko at ilang pang informasyon tungkol sa akin at sa aking pamilya. Ito pa ho yun, et cetera, et cetera. So, kumbaga po, lalong nagkaroon ng, di ba? Nanggagalingan niyo po. Oo. So, para bagang kung paniniwalaan mo ito ng ganun-ganun na lamang, parang meron din pong pamimilit na pag-execute ng affidavit para magdamay particular sa ilang mga individual para makasuhan. Pero kanila pinabubulaanan naman yung kanilang involvement doon sa delivery daw ng pera. No? Opo. So medyo palagay ko nga po dapat siguro itong investigahan din. Well, ang ombudsman again, ang ombudsman po kung sana nga ang kanilang spokesperson po yung magbigay ng panayam, pero sigurado po kami magbibigay within the day ng reaction Tama dito po. ang tanggapan ng ombudsman. Pero again, sa pangyayaring ito, Director, ano ang basa niyo ho dito? Well, I cannot make a conclusion po, no. Ang sa akin lang, unang-una po, alamin yung personalities. Kung sila ba talaga membro ng 18 kasi hindi ko po naman nakita. Although sabi ko nga, there are feelers that there are members of doon sa 18 na yan. So hindi pa sigurado si Matibag kung membro ba talaga ito ng Brave 18, mga kababayan. Na gusto nang bawiin yung kanilang sinumpaang salaysay. And to what extent, hindi ko po alam kung anong extent. So pangalawa po, mas na-establish, alin ba yung totoong affidavit ngayon dito? Alin yung totoong nangyari? So mas malinaw po na investigasyon at mas malalim na pag-iimbestiga na kailangan po pag-usapan ng aming mga ahensya. Kami bilang primary investigating body, ang ombudsman naman po, may sarili ring mandato to investigate at andyan po din ang DOJ. So kailangan po natin itong suriin. Malino po dito, tatitingnan natin ano ba yung motive ng paglabas, ano ba talaga yung direksyon. So marami po tayong anggulong titingnan. Kailangan makaharap po natin sila at matanong kung paano po ito nangyari. Ang mangyayari po nito, at babalik po tayo mula sa simula. I-rewind po natin mula sa simula. And to have a conclusion kung ano talaga yung pinakatotoo at logical, hindi lamang base sa pag-analyze, but we have to get additional evidence and informations to support whatever will be the findings po ng mag-iimbestiga po. Okay, at dahil po nga sa, kumbaga, ang konteksto ho ng affidavit na ito, ang sinasabi daw po na pamimilit umano na paghain ng affidavit para sa pagkakaso ng ombudsman sa ilang partikular na tao, dito ho ba mahalaga din na malaman natin sino na naman ang handler nito? Sino handler Tama po yan? kayo. Kasi who will be benefited? Di ba Hindi po? ba kayo? Ang beneficio. Ang tanong dyan, mga kababayan, hindi ba kayo ang handler niyan? Pero hindi naman ibig sabihin if that person will be benefited mali or tama. Maaaring baka yun yung totoo. So it's really a big investigation and fact-finding to arrive to the truth. Kasi lalabas po dyan what will be the value ng salita nitong apat na to. Then from the start po, hindi mo na pwedeng pagtiwalaan lahat yung kanyang sinasabi. Kita mo So na. yun na po pumapasok yung sinasabi ko that there should be additional Kita mo na, mga kababayan, talagang hindi na po pwedeng pagkatiwalaan ang apat na yan. Kasi bumaliktad na evidence which will support kung alin pong claim nila yung totoo at tama po. Kasi dito, pinangakuan ako ni attorney, ito ho na malaking halaga pag naging matagumpay ang scam na ito at bilang katibayan, sinabi pa nito sa akin na etc. mga taong ito, etc. Meron daw tulong. So pinangakuan sila ng pera, hindi natuloy. And then nagkaroon Ayun na po ng duda nga, etc. Pero ngayon, isipin mo din, baka na naman Baka sila na pinangakuan ng pinangako pera rin, na ano? naman. Di ba? Tama Pinangakuan po na kayo. naman po ng pera. Tama po Correct. kayo. Tama po kayo. Pero consistent to our findings nga po doon sa aming investigasyon ng una, lumalabas na dyan. Pero ngayon,
ang haba-haba ng panahon, ang daming interview, ang dami nilang public statement, pumunta pa po ng Senado, nagkagulo-gulo. Eh, ang claim nila, parang yun yung talagang they're swearing to the truth. Tapos wala pa sa atin, meron pong ganyan na statement. So, mga kaubayan, itong apat na ito, pera-pera lang talaga ito mga kaubayan, no? Itong apat na ito, panggigipit at pera-pera lang. Pero lalabas din po ang katotohanan dyan mga karibin natin. At sa ibang balita naman po mga kaubayan, ito po si Senator Cayetano mga karibin natin. Nako ha, binanatan si Lacson, pikon, pasok. Huwag po kayong mapipikon, huwag po kayong magsasawa, huwag po kayong ma-stress, ma-anxiety. Kung inaaraw-araw tayo ni Senator Ping Lacson, who knows, but meron siyang purpose. Having said that, medyo misfire or medyo, kaya akala po nung iba nangangalaska ako or I'm being sarcastic nung sinabi kong iniimbita ko siya. Hindi po. Alam nyo po, pareho kami hindi civil engineer, pareho po kami hindi taga DPWH. So kung titignan mo po yung papel-papel, yung website, etc. Yung malilito. At maraming sinasabi si Senator Lacson na simple lang. Kung magtatanong siya ng maayos at tatanungin niya yung nakakaalam at instead na pagbibintangan niya at palalabasin niya na may mali siya, palalabasin niya na may anomalya, malilinawan siya. In fact, over the years, so many people visited there, mga tao na from different parts of the lake, different parts of the country na may lake, at nagtatanong sila whether yan ay taga Laguna Lake or ibang lugar at tinatanong bakit hindi namin magawa yan or hindi ba magandang modelo yan. And I told them we are blessed in Taguig only to God's grace and mercy kasi nga all throughout different administrations may tumutulong. So panindigan ko po yan na ang public service, ang pag-develop ng city, pag-develop ng lake is a good thing. And I really can't imagine why galit na galit siya dyan. I mean, magalit ka sa akin. Kung may problema sa akin, may illegal sa akin, pero yung titirahin mo yung 1.3 million Taguigueños na nakikinabang dyan, yung 100,000 mga kapitbahay namin na gumagamit sa Christmas Lights Park at sa iba pang mga park na nandyan, it's really mind-boggling, di ba? Yung sabi nga nila, don't shoot first then ask questions later, di ba? But siguro yun ang problema kapag trigger happy lalo sa social media at nauuna yung galit. So again, let's take a step backwards. Tignan nyo very logically ang development sa lakeshore ng Taguig. Tignan nyo Taguig as a whole, tignan nyo yung flood control. Hindi po totoo na disguised yan as flood control, etc. No? As I said, hindi po kami mga taga DPWH. Ang national government and the budget process will be able to explain yung mga nomenclatures and everything. I won't go into detail. But ang point ko, sabi kasi ni Senator Lacson, ayoko na harapin niya yung mga korap. Kailan ko po siya pinigilan na labanan niya po yung mga korap? Siya po ang biglang tumigil sa mga investigasyon at kung kailan po ako ay talking about an independent Senate, talking about transforming the nation, talking about anong tama't mali, suddenly ako ang gusto niyang imbestigahan. Having said that, we are public officials, all of us deserve the benefit of the doubt, but all of us should be open to any investigation. So, I will continue to stand up for the Filipino people, but I will be fair. Diba? Hindi pwedeng totally anti-admin, totally pro-admin, it's a case per case eh. Pag-aaralan nyo lahat ng sitwasyon, then magbibigay kayo ng input. Nung araw, nung walang social media, talagang naghahanap ang traditional media ng opinion sa bawat nangyayari. But nowadays, everyone have their opinion eh. Correct. So kung yun ay expertise ko o advocacy talaga, so especially po dahil ang ating traditional media, trabaho po talaga nilang to get the best information and deliver, nagpapa-interview ako. But if it's an everyday na may mga ongoing na events, whether yan ay sa showbiz, yan po ay sa sports, yan po ay sa politika, hindi po talaga ako nagpapa-interview everyday kasi marami ng experts dyan. But I have to tell you po no, na since 1992 pa ako sa Taguig, life's work na po namin yan. We're not perfect. Like any other local government, like any other public official,
may mga pagkukulang din kami, may mga kailangan punuan, may mga nasisita din kami madalas. So yun ang isa kong balita, yung lahat ng aming nasisi or na pagalitan or na pagsabihan or nakita namin may mali, yun ang nilalapitan para magtestigo laban sa amin. But that's normal in politics. What's important is the truth. Praise God for the opportunity na makausap kayong diretsyo, makamusta kayo. Praise God that we can come together to thank the Lord for the week. Alam kong maraming nahirapan po dahil nga ulan ng ulan. At isa ko napansin, baka sa umpisa pa lang makatulong tayo. Nabanggit na to ng MMDA at very good sa nabanggit nilang ito, but baka follow up din. And siguro ma-integrate na to ng DOTR at saka ng DPWH. Tandaan nyo po, during the pandemic, especially nung sinabi dapat mas may biking lanes at mas friendly sa ating mga siklista. And si Ate Pia talagang pinaglalaban yung batas na yan, at hindi lang yung batas, yung implementation na kapag gumawa ng kalye, hindi lang po meron na pedestrian but meron din bike lanes. Ang napansin po natin, dahil duwagdag na talaga ng husto ang gumagamit ng motor, napakarami nating riders. So mapapansin nyo, basta't bumuhos po yung ulan, whether yung driver mismo, yung pong rider ay sisilong sa ilalim ng tulay, o kaya kung yung pong mga nagko-commute, lalo po kung hindi naka-raincoat, napakahirap po kasi papasok sila basang-basa. So hahanap talaga ng masisilungan. So napaka-importante sa lalong madaling panahon, kasama na sa ating planning yan, di ba? In the same manner na nung 80s halimbawa, kung pupunta ka halimbawa ng Baguio, plaplanuhin mo ng husto saan magsa-stop para mag-CR, kasi during that time wala pang mga gasolinahan sa expressway na magaganda, na very convenient, malinis, may tubig, may toilet paper, maganda kuryente ng mga CR, di ba? So in making our roads and travel safer and more comfortable, kailangan proactive talaga tayo. So yun ang aking konting contribution. Hindi original idea yan, dami na nagsabi. Kaya ko sinasabi ngayon po kasi isasubmit ang national budget. At saves the Filipino, nandito man sa Luzon, Visayas, Mindanao, save former Senator Ninoy Aquino or former President Cory Aquino. Eileen, yan. Verl, kasi nung araw-araw ka nagva-vlog ay nakikinig ako. So yun po yung CIA, Cayetano in Action 365. So ang ginawa po natin nun, it's more of our sharing the Word of God, basic principles. So actually hindi lang siya nagsabi sa akin na natuwa sila, nagustuhan, natulungan sila. So hindi ko pa po kinocommit sa inyo na everyday. Baka kahit once a week, gumawa tayo ng CIA 52 or once a week, 52 weeks in a year. But So yan mga kabayan, ano pong inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Just comment down below mga kabayan. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.